Madali niya po na dapat. Madali niya. Tatlong niya. Dili na ka naman nasa. Uy! We have done this for almost 1.5 year, and we feel it's so tiring, but then it's also fulfilling. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Father Idris. Ako po ay pare sa seminaryo at ako po ang mangunguna para sa hapong ito sa pagdiriwang ng banal na misa. Nakatapos na po tayo ng 5 linggong paghahanda. Ngayon po ay nagsisimula tayo sa mahal na araw at bit-bit nyo ngayon ang inyong mga palaspas sa gisag ng ating pagsalubong sa Panginoon. Ako rin ay nakasuot ng pula sa gisag ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, tayo na at makinig sa banal na pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo naway makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na patungo sa Jerusalem si Jesus. Kumuha siya ng palapa ng palma at lumabas sila ng lungsod upang siya'y salubungin. At ganito ang kanilang sinigaw, Hosana, purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Nakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan ito gaya ng nakasulat. Huwag kang matakot, lungsod ng Siyon. Masdan mong dumarating ang iyong hari, nakasakay sa bisirong asno. Hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad. Ngunit matapos mabuhay na muli si Jesus, sa kanila naalalang ito ang sinabi ng kasulatan tungkol sa kanya. At ganito nga ang nangyari. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Tulad ng nangyari noon, si Jesus ay sinulubong ng mga tao sa kanyang pagpasok sa Jerusalem sa pagwagayway ng mga palaspas. Wagayway. At ito po ang ginagawa rin natin ngayon bilang sagisag ng ating pagsalubong sa Panginoong Hesus sa ating buhay. Kaya itaas nyo ang inyong mga palaspas sa gisag ng pagtangkilik sa Diyos at sa Kanyang pagpapala. Mga kapatid, ang mga tao noong araw, ang kanilang inawit ay Hosana sa anak ni David. Hosana sa anak ni David. At yun din ang ating sasabihin sa ating pagpasok sa ating munting simbahan. Hosana sa anak ni David. Ulitin nga natin. Hosana sa anak ni David. Sa pa, Hosana sa anak ni David. Hosana sa anak ni David. Hosana sa anak ni David. Ganito kakatayin natin. Hosana sa anak ni David, Hari ng Israel, mapalad ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Okay ba yun? Narinig ba? Hosana sa anak ni David,
Mapalad ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Sa pa? Hosana sa anak ni David, Hari ng Israel. Mapalad ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa anak ni David, Hari ng Israel. Mapalad ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Papasok po tayo habang kinakanta ang awit na yan. Sana ni David ng Israel ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Sana ni David ng Israel. Aside from this responsibility that we doing now, assisting everything needed in this chapel, we are also busy lending our funds to the seminary palace Orita, Hindi Panawag, Tong City. Also helping whatever can parish, especially the traffic situation when there are ceremonies procession and subdivision. At sisimulan natin ang banal na pagdiriwang ng banal na misa. Nagkatanda na tayo ng krus kanina nung tayo nagsimula. At ngayon naman ay gugunitain natin ang ating mga kasalanan. Aalalahanin ang ating mga maling nagawa. At hihingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Tatahimik tayo at hihingi sa Diyos ng patawad. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas namin naging di iba sa amin para ang krus namin ay yapuin. Pagitapagin mo sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat at makinig sa banal na pagkasa. Ang unang pagkasa. Pinahayag ni Propeta Isaias ang ganap na pagtitiwala at katapatan ng lingkod ng Panginoong Hesus sa gitna ng mga pag-uusig at paghihirap. Bayan ng Diyos. Pagbasa mula ang iba. Ligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Ilibang din siya ng makawan, ilapitan at inalok ng maasin ng anak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At kasulatan sa ulo ng Jesus sa wikang Griego, Latin at Hebreo ang ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salarin na kabitin. Ang sabi,
ligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may tinanong sa ang tulad niya. Matuwid lamang na tayo pausawa ng ganito dahil sa ating mga ginagawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya kay Jesus. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Mag-ikalawin-dalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ng araw at ang gabi ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw na malakas si Jesus. Ama, sa kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nagsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, nagpuri siya sa Diyos at sinabi, Tunay ngang matuwid ang taong ito. ang nangyari dito'y nakita ng lahat ng taong nakakatipon at nagmamasid. At umuwi silang sinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ng mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumusunod sa kanya mula sa Galilea. At nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ang lahat. Mga kapatid, magandang hapon sa inyo. Ako po si Father Idris, ako po'y pare ng ating seminaryo. At ako po ang naatasan na mauna sa ating pagdiriwang na ito ng palaspas. At masaya po ako na makapili kayo ngayon. Pakibati naman ang katabi, magandang hapon. Magandang hapon. Sabihin ko rin maganda ka pa sa hapon. Okay. O mga kapatid, palakpakan naman natin ang Panginoon. Nakikita niyo ba ang krus na ito? Ang kwento patungkol sa kung paano si Jesus ay itinago sa krus ay napakinggan natin ngayong hapon. Paano daw naipako ang Panginoong Jesus? Narinig niyo ba? Paano? Narinig? Okay. Bakit daw siya pinago sa krus? Because of what the Lord has done for us, give thanks, give thanks, give thanks. Pasalamatan din natin sila sister. Palakpakan natin sila. Palakpakan din natin sila ating kuya. Palakpakan natin ang bawat isa. Thank you very much. At lagi magsisipa. Amen? Amen!